Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman inisip na papanik ka sa akin. Sino ba naman ako kumpara sa kabit mo? Ibalik mo ang telepono ko, nariyan ang pinto. Sa wakas, pinilit ni Douglas na makapasok. Paano niya susundin ang utos ni Shera na umalis na lang basta? Mahigpit niyang hinawakan ng telepono sa kanyang palad, muling binasyang maikling nilalaman ng mensahe. At tulad ni Shera, piniling subukang tawagan ito. Paumanhin, ang tinatawagan mong numero ay hindi aktibo. Lalong nahanap ni Douglas ang sitwasyong ito ng katawa-tawa. Tinitigan niya si Shera mula sa itaas. Walang number ha? Matalim at mapanakit pa rin ang tono ni Shera, ngunit sayang. Naubos na ng walang habas niyang pagtawa kanina ang lahat ng kanyang lakas. Hindi niya man lang magawang ibalik ang sampal na binigay sa kanya ni Douglas. Sayang, hindi siya makakaganti. Mahina niya itong itinaboy. Lumayas ka. Pinapalayas mo ko? Pero hindi ako aalis. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Douglas habang pinaglalaroan ng telepono sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ibalik mo sa akin yan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Shera. Natatakot siya na baka may mahalagang impormasyon sa mensahe na hindi dapat makita ni Douglas. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura, agad siyang sumugod para kunin ang telepono. Bagamat halos 2 buwan na nakalipas mula nang siya'y makidnap, para sa kanya parang kahapon lang nangyari yon. Napakaraming paghihirap ng tiniis niya sa unang bahagi ng kanyang buhay. Mga bagay na hindi mararanasan ng isang ordinaryong tao sa buong buhay nila. Naging mabuti siya sa kanyang mga magulang at mga kaibigan, pero hindi sa kanyang sarili. Kung totoo ang mensaheng ito, gagawin niya lahat para maipadala si Evelina sa kulungan. Nang ilang sentimetro na lang ang layo ng telepono mula sa kanyang kamay, kumislap ang matinding determinasyon sa mga mata ni Shera. Pilit niyang inabot ito, desperadong sinusubukang agawin, ngunit sa huling sandali, sa pagitan ng isang hininga, ngumiti si Douglas nang may pangungutya. "Oh, pasensya na." Bulong niya na tila walang pakialam habang nakatitig sa kanyang maliwanag at magagandang mga mata. At bago pa siya makakuha ng telepono, ibinagsak to ni Douglas sa sahig ng buong lakas. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang telepono sa sahig. Nagkalat ang mga peraso nito at ang basag na screen ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nalaki ang mga mata ni Shera. Hindi nagawang pigilan ng sarili sa biglaang pagsugod. Sa kanyang kawalan ng kontrol, tumama siya kay Douglas ng buong lakas. Ngunit walang kahirap-hirap siyang pinigilan ng lalaki. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga balikat habang may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Kaswal niyang inapakan ang mga labi ng sirang telepono gamit ang kanyang mamahaling leather shoes. Siniguradong malang matitirang maaring ma-recover mula dito bago siya tumigil. "Ibibili kita ng bago." Aniya, tila wala lang sa kanyang nangyari. "Gusto mo ba ng bagong iPhone? Ngayong taon, anong kulay ang gusto mo?" Habang unti-unting dumudulas ang pag-asa mula sa kanyang mga kamay, nalamig ang ekspresyon ni Shera. Ilang minuto siyang nanatiling tahimik bago nagsalitang muli. Ang kanyang tinig, basag at mahina. "Hindi mo ba talaga paniniwalaan?" "Oo, hindi ko talaga paniniwalaan." Puno ng panunukso at kaswal na kasiyahan ang tingin ni Douglas habang pinagmamasdan siya. "Pero nandito ako mismo sa harapan mo at mas pinili mong baliwalain ako para sa isang walang kwentang text message. Hindi mo ba alam kung gaano ako nainis?" Parang hindi naintindihan ni Shera ang sinabi ng lalaki. Nanatili siyang nakatulala sa kamahina niyang tinanong. Dahil lang doon, bahagyang tumango si Douglas. Pinagmamasdan ng sariling refleksyon sa kanyang malalim na mata, tila lalong nalulugod sa nakikita niya. Mabangis ang kanyang boses, ngunit banayad na parang bulong sa pagitan ng mga nagmamahalan. Dahil lang doon, mahigpit na pumikit si Shera, nanginginig ang katawan sa pinaghalong galit at kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas. Ngunit sa sumunod na saglit, namumula ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya. "Douglas, hayop ka!" Sa halip na magalit na natiling kalmado si Douglas, sa katunayan may kung anong kasiyahang nagniningning sa kanyang mga mata habang malamig niyang binalikan ng akusasyon ni Shera. "Pinaplano mong siraan ang sarili mong kapatid gamit ng isang text message. Sa tingin mo mas mabuti ka kaysa sa akin?" Hindi niya rin matiyak kung kailan nagsimula, ngunit sa ilang kadahilanan nagustuhan niyang makita si Shera na nawawalan ng kontrol at bumibigay dahil sa kanya. Dahil tila sa ganitong paraan lang niya mapapatunayan na hindi siya kayang talikuran ni Shera ng tuluyan. "Siniraan ko siya?" Muling tumawa si Shera. Itinuwid ang kanyang katawan habang nanginginig ang mga balikat at isang matalim na ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. "Douglas, may lakas ka ba ng loob na hayaan akong subukan siya?
Isang panaginip lang ang patunayang may kinalaman si Evelina sa mga kidnapper, gamit ng isang text message. Ngunit kung mapipilit niyang umamin si Evelina mismo, magiging mas madali ang lahat. Ano ang balak mong gawin? Tinaas ni Douglas ang kanyang kilay at tinitigan siya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla siya nagbago ng isip at ngumiti. Sige, pero may kondisyon ako, kapalit. Hindi kailanman nag-atubili si Douglas na ipakita ang kanyang pinakamalamig na panig sa harap niya. Kaya naman naging panuri si Shara habang tinititigan siya. Huwag mong isipin na pinagpapalit ko maliit na bagay ni ito para sa mga shares sa pangalan ko. Waring hindi alintana ni Douglas ang kanyang pag-iingat. Umupo siya sa sofa sa tabi nito, nag-cruise ng mahabang binti at sandaling nag-isip ng sandali pa. Tumawa siya ng mahina at nagsabing, sa loob ng ilang araw magiging ika-80 at kaarawan ni Lola. Bilang aking asawa, huwag mo kong ipahiya sa handaan, okay? Kahit hindi sabihin ni Douglas, alam niyang kahit nagaano pa niya ito kinamuhian, hindi siya gagawa ng eksena sa kaarawan ng matanda. Napakadali ng kondisyong ito, kaya tinitigan ni Shara si Douglas na may pag-alinlangan bago siya maingat na tumango. Sige, simulan na natin. Kinuha ni Douglas ang isang manipis na sigarilyo mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito at isinubo sa kanyang labi. Gusto kong makita kung paano mo mapipilit si Evelina na akuin ang kasalanan. Hindi na pinatulan ni Cher ang pang-aasar nito at kagad na tumawa ng isang katulong. Gamit ang isang hindi pamilyar na SIM card, nagsulat siya ng ilang malabo, ngunit makahulog ang salita na puno ng pagbabanta. Pinabasa niya ito kay Douglas bago ipadala sa email ni Evelina. Sa pananaw ni Shera, kung totoong sangkot si Evelina sa kaso ng kidnapping dahil sa kanyang katusuhan at sa panganib ng mga taong yon, hindi niya ito basta-basta palalampasin matapos matanggap ang mensahe. Ngunit habang lumilipas ang oras, napalitan na ni Douglas ang kanyang sigarilyo at lalo pang lumalim ang nanunuksong ngiti sa kanyang mga mata. Paano nangyari to? Pinisil ni Shera ang kanyang sentido, iniisip kung saan siya nagkamali. Posible kayang isang biro lang ang natatanggap niyang mensahe? Pero sikretong kaso ng kidnapping at hindi naman alam ng lahat ang kanyang number. Sino may kakayahang gumawa ng ganitong kababawan? Naintindihan ko na. Palihim na napabuntong hininga si Douglas. Kahit na kumbinsido siyang hindi kayang gawin ni Evelina, ang ganitong kalupit na bagay, ang pagiging diretso ni Shera sa pagbibintang ay bahagyang nagpagiba sa kanyang tiwala sa mga babae. Hindi sumagot si Shera. Nakapakong kanyang tingin sa tahimik na phone. May kutob siyang may mas malalim pang dahilan sa likod ng text message. Pero wala siyang matibay na ebidensya. Sa ganitong sitwasyon, may 1.5 oras pa bago mawalang epekto ng gamot. Kaya hindi na niya pinansin si Douglas at kagad nang tinawag ang driver para ihanda ang sasakyan. Akala ni na Douglas at Evelina na sikretong kanilang pugad ng pagmamahalan. Pero hindi nila alam na matagal na itong nasa ilalim ng kontrol ng matandang ginang. Ano ang balak mong gawin? Tumayo si Douglas. Hinarangan siya na matangkad nitong katawan. Tinakpan ng lahat ng liwanag na papunta sa kanyang mga mata. Kung wala kang mipapakitang ebidensya, huwag ka nalang gumalaw. Huwag mong isipin na palagi ko matitiis ang pagiging padalos-dalos mo. Tumingala si Shera at tinitigan siya ng walang emosyon. Nabuhay na ako ng kalahati ng aking buhay. Pero hindi ko kayang tanggapin ang 4 na salitang padalos-dalos at walang saysay. Malamig ang kanyang ngiti. Ayaw niya sayangin ni isang segundo sa lalaking ito. Nilampasan niya ito at dumiretso palabas. Pauwi na si Lola. Kung ayaw mo mawalang karapatan mo sa mana, mas mabuti pang lumayo ka sa akin. Kung hindi lamang umalis ang matandang ginang upang bisitahin ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Douglas na lampasan ng mga bodyguard at pilit na pasukin ang kanyang silid. Wasak ang kanyang cellphone. Si Douglas ay tila isang hindi maiwasang kapahamakan sa kanyang buhay. Kapag lumapit to sa kanya, lagi siyang nasasaktan at nalulungkot. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting lumayo na lang siya at putulin ang anumang koneksyon kay Douglas. Pagkalabas ng kwarto, mahina ngunit malamig niyang sinabi sa mga bodyguard na nakangiti sa may pinto. Wala dito si Lola, kaya hindi ko kayang sisihin sa pagkabigo ang inyong pigilan siya, pero malapit na siyang bumalik. Kung hindi niyo pa rin siya mapipigilan sa susunod, baka mapilitan akong papalitan kayo kay Lola. Nagulat ang mga bodyguard sa kanyang babalat, agad nilang pinalibutan si Douglas nang ito'y sumunod palabas. Kahit pa ito ay magalit, sumigaw o sumipa, hindi nila siya pinalagpas. Matapos matuldukan ng abala ni Douglas, mag-isa niyang tinungo ang hardin sa ibaba.
Sumakay sa sasakyan at inutusan ng driver na dumiretso sa villa ni Evelina. Simula nang malantad ang nakakadiring relasyon ni Douglas at Evelina. Kahit si Douglas ay pansamantalang naalis sa kumpanya at walang ginagawa, buong araw lalo na si Evelina, isa lamang sekretarya. Handa ng kanyang sasabihin nang kumatok siya sa pinto ni Evelina. Malamig ang ekspresyon sa kanyang muka, hindi nakala ni Evelina na natuntun ng kanyang tirahan. Sa pag-aakalang si Douglas ang bumalik, agad siyang naglakad papunta sa pinto na may ngiti sa labi. Ngunit napamulagat siya na makitang si Shera ang nakatayo doon, nakangiti ngunit may matalim na titig. Shera, anong ginagawa mo dito? Evelina, baka kayang lokohin ng acting skills mo si Douglas. Pero sa akin isang katawa-tawang palabas lang ang lahat ng yan. Diretso sa puto si Shera habang matamang pinagmamasdan ang bawat bahagyang reaksyon ni Evelina. Ikaw ang tagaloob ng mga kidnapper. Magkano nakuha mong kickback mula sa 30 million? Hindi ba dapat may bahagi din ako bilang biktima? Shera, hindi ko alam ang sinasabi mo. Saglit na namutla si Evelina, ngunit kagad din siyang kumalma, ngumiti siya ng elegante. Bahagyang lumingon at inimbitahan si Shera sa loob ng villa. Pero hindi na mahalaga, kung may gusto kang pag-usapan, mas mabuting pumasok ka na muna. Sa ilalim ng kaakit-akit na itsura ni Evelina, ang madilim na pintuan ng villa ay waring isang lagusan papunta sa impyerno. Saglit na nagdalawang isip si Shera. Alam niyang hindi siya matatalo ng katawan ni Evelina, na halos lumpo at may nilipat na puso. Ang mas kailangang bantayan ay kung susubukan siyang lasunin nito gamit ang isang baso ng tubig o piraso ng prutas. Pero wala naman siyang balak kumain o uminom sa bahay ng isang kaaway. Nang makitang hindi pa rin gumagalaw si Shera, kumislap ang mga mata ni Evelyn at mayabang siyang ngumiti. Pinaghirapan mong mahanap ang lugar na ito, pero hindi mo man lang kayang pumasok? Hindi ba't sayang lang ang oras mo? Nang makitang lumundag ang labi ni Shera sa banayad ng ngiti, para bang sinaksak si Evelina ng libo-libong kutsilyo. Inakalang niya magdudulot na hindi na mapapawing sugat ang kidnapping kay Shera. Akala niya tuluyan na itong itatakwil at kamumuhian ni Douglas. Pero sino mag-aakala na kayang gawing normal muli na kayamanan ng pamilya Bustamante ang isang baliw? Sa ilalim ng titig ni Evelina, ngumiti lamang si Shera sa kamarahang umakyat sa hagdan. Kalmadong dumaan sa tabi nito at pumasok sa tinatagong pugad ng pag-iibigan ng kanyang asawa at kapatid. Umupo ka muna. Gusto mo bang uminom ng kahit na ano? Matapos niyang marahang isarang pinto, lihim na pinagmasdan ni Evelyn ang payat ngunit matikas na figura ni Shera. Habang dahan-dahan niya inaabot ang kandado upang muling isara ito, unti-unting nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Gusto ko itang patayin. Handa ka na ba? Nakatayo siya sa salat. Iinga-inga napansin niya na mukhang may special na kahulugan ng tirahang ito para kay Evelina. Ang mainit na pastoral na estilo'y puno ng pakiramdam ng tahanan para sa isang mag-asawa. Bagamat hindi ito maihahambing sa antigo't marangyang lumang bahay ng pamilya Bustamante, malinis at maaliwalas naman ito na akma sa imahe ni Evelina bilang isang mapagpanggap na inosenteng dalaga. Ngumiti ng bahagya si Evelina kunway walang narinig. Pumunta siya sa kusina upang kumuha ng itim na tsaa. Habang abala, kinuha rin niyang isang kutsilyong kumikinang sa lamig at umupo sa sofa upang magbalat ng mansanas. Nang mapansin niyang kanyang kasuotan, agad niyang ibinaba ang kutsilyo. Namula ang kanyang pisngi at kumiti ng nahihiya. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw palang dumating. Akala ko kasi ang asawa mo. Magpapalit muna ako ng damit. Sa paalalang yun napansin ni Shera ang suot ni Evelina. Isang sexing nightgown na parang wala nang ipinagkaiba sa pagiging hubad. Hindi niya kailanman natutunan ng ganitong klase ng paglalandi. Kaya palaging pumupunta si Douglas dito. Mukhang nagkamali siya tulad ng lahat ng ibang lalaki. Nang humaling ito sa mga ganitong kababaw na uri. At kahit sinabi ni Evelina na magpapalit siya ng damit, wala siyang balak gawin ito. Bagkus mas lalo pa niyang ipinakita ang kanyang lambing. Kagat-labi niya sinabi, "Alam mo naman si Douglas ay nasa edad kung saan gusto niya maglaro. Mahilig siya sa ganitong estilo kaya wala akong magagawa kung hindi pagbigyan siya." Bakit ko naman malalaman ang mga kahiyahiyang bagay sa pagitan mo't ni Douglas? Kaya ko nalang magtago sa mga kababuyan niyo, okay? Bagamat galit lamang siya kay Douglas, hindi napigilan ni Shera ang sarili na mainis na makita niyang pinaglalaroan siya ni Evelina. Matapos ay sinagot niya ito ng may pangungutya. Dahil gusto niya, dapat mo siyang samahan sa paglalaro. Tutal, bilang isang kirida, wala ka namang pinagkaiba sa isang kama, hindi ba? Kabit ka pa rin, mababang uri ng babae. Hindi inaasahan ni Evelina na magiging kalmado pa rin si Shera. Pasimpleng itinulak niyang kutsilyo gamit ang kanyang sikot may mapanuksong ngiti na nagsalita.
Sa totoo lang, wala namang masama sa pagiging kabit. Mas mabuti pa nga yun kaysa sa iba na sabik sa pag-uwi ng kanilang asawa, pero nauuwi lang sa mag-isang pagtulog gabi-gabi. Kung gagawa si Shera ng listahan ng mga taong kinamumuhian niya, sina Evelina at Douglas ay mauuna sa listahan. Mga walang hiyang klase ng nilalang. Dahil sa kanyang matibay at matigas na personalidad, ang pinaka kinamumuhian niya ay ang sarili niyang nagmahal kay Douglas. 5 taon na ang nakalipas. Alam niyang sinasadya ni Evelina na galitin siya. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili at malakas na hinampas ang mesa bago bigyan si Evelina ng matunog na sampal. Napakabihirang bulaklak mo para maging ganyan kakapal ang mukha bilang isang kirida. Lumingon si Evelina. Dahan-dahang humigop ng itim na tsaa sa kanyang tasa at ngumiti habang marahang nagsalita. Sasakit ang loob si Douglas kung sasaktan mo ko ng ganito. Hindi ba sinabi ko na sayo? Kung gusto mong isang basurang tulad ni Douglas, ibibigay ko na siya sayo. Ibinaba ni Shera ang kanya nag-aapoy na palad at malamig na tumingin sa paawa-awang si Evelina. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin, paano mo nakontak ang mga kidnapper at naging kasabwat nila? Nakita ni Evelyn ang panganib na nagbabadya sa mga mata ni Shera. Hindi niya mapigilang takpan ang kanyang dibdib habang napapilig sa takot. Mula nang makalabas sa kulungan, tila nagbagong gusto si Shera sa napakaikling panahon. Ang dati nitong kabaitan at kahinaan ay napalitan ng matalas na pananalita at matigas na personalidad na hindi niya kayang labanan. Shera, narinig kong mula kina mama at papa na hindi raw magandang kalagayan ng iyong pag-iisip. Hindi ba't may sakit ka raw sa pag-iisip? Tinakpan ni Evelyn ang kanyang mga labi gamit ang kamay at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pangimbabaw na pag-aalala at pagkagulat. Sinulyapan niya si Shera na parang isang baliw at may mapanuksong ngiti niyang idinugtong. Ang dalagang tagapagmana ng pamilya Bustamante ay isang baliw. Kapag kumalat ang chismis na to, kahit gaano pa kalaki ang pagpapahalaga sa iyo ng matandang ginang, malamang hindi mo na mapapanatiling iyong posisyon. Ang pangalan ni Douglas ay sapat na upang magpaalab ng galit kay Shera. At sa isang iglap, hindi sinasadyang dumapong kanyang mata sa matalim na kutsilyo, kumikislap sa lamig. Mula pa kanina, hindi inaalis ni Evelyn ang tingin sa kanya. At namapansin ng bahagyang pagdadalawang isip ni Shera, agad niyang dinagdagan pa ang gatong sa apoy. Si Douglas ay palaging para sa akin. Kahit pa ako ngam kasabwat ng mga kidnapper, ikaw naman ay isang walang kwentang babaeng hindi gusto ng kahit na sino. Anong magagawa mo sa akin? Baka naman kakalabas mo lang ng kulungan at gusto mong bumalik ulit para bisitahin ang mga dati mong kasamahan. Bawat salitang binitawan ni Evelyn ay sadyang tumatama sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Shera. Samantalang si Evelyn ay tahimik na naghihintay, nakahandang bumuntong hininga at magpanggap sa isang kawawang biktima. Ang plano niya, hintayin si Shera na mapuno ng galit at bumunot ng kutsilyo. Pagkatapos, ikunwaring harangin ito gamit ang kanyang braso o ibang hindi gaanong delikadong bahagi ng katawan. Sa ganong paraan makakatakbo siya palabas ng villa, naduguan at makakatawag ng tulong. Kapag dumating ang pulisya, isang dating bilanggo na muling nanaksak. Hindi na lang ito magiging simpleng kasong malulutas sa loob ng 5 taon. Ngunit sa halip na kunin ng kutsilyo, ang ginawa ni Shera ay bigyan si Evelina ng isa pang matunog na sampal. Sa isang iglap, ang magandang mukha ni Evelina ay namaga na parang isang mainit na bawsi. Tinitigan niya si Shera na may halong galit at pagkapuot, ngunit hindi pa rin siya sumuko sa kanyang pakana. Sa halip, malumani niyang sinabi, "Tama nga, hanggat ako'y nabubuhay, huwag mong asahang magiging asawa ka ni Douglas ng mapayapa. Dahil ang totoo, mahal ni Douglas ay ako." Pagkarinig nito'y muling bumaling ang tingin ni Shera sa kutsilyo na tila nagbibigay ng matinding presensya sa loob ng silid. Napasaya nito si Evelina. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, kukunin na ni Shera ang kutsilyo at mag-iiwan ng mga fingerprint sa kasamaang palad para kay Evelina. Muling binigo siya ni Shera. Saglit niyang tinignan ang kutsilyo bago biglang napangiti na may bahagyang panunuya. Evelina, ngayon ko lang naintindihan kung bakit puro mga salitang nakakasampal ang lumalabas sa bibig mo. Hindi pala dahil likas kang bastos, kung hindi dahil gusto mong manaksak. Hindi na lang ito magiging simpleng kaso na malulutas sa loob ng 5 taon. Ngunit sa halip na kunin ng kutsilyo, ang ginawa ni Shera ay bigyan si Evelina ng isa pang matunog na sampal. Sa isang iglap, ang magandang mukha ni Evelina ay namamaga na parang isang mainit na bawsi. Tinitigan siya ni Shera na may halong galit at pagkapuot,
ngunit hindi pa rin siya sumuko sa kanyang pakana. Sa halip, malumanay niyang sinabi, "Tama nga, hanggat ako'y nabubuhay, huwag mo asahang magiging asawa ka ni Douglas ng mapayapa. Dahil ang totoo, mahal ni Douglas ay ako." Pagkarinig nito'y muling bumaling ang tingin ni Shera sa kutsilyo na tila nagbibigay ng matinding presensya sa loob ng silid. Napasaya nito si Evelina. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, kukunin na ni Shera ang kutsilyo at mag-iiwan ng mga fingerprint sa kasamaang palad para kay Evelina. Muling binigo siya ni Shera. Saglit niyang tinignan ng kutsilyo bago biglang napangiti na may bahagyang panunuya. "Evelina, ngayon ko lang naintindihan kung bakit puro mga salitang nakakasampal ang lumalabas sa bibig mo. Hindi pala dahil likas kang bastos, kundi dahil gusto mong udyukan na kung kunin ng kutsilyo at saktan ka para maibalik mo ko sa kulungan." Nang marinig ito, biglang nagbagong ekspresyon ni Evelina. Mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga labit, hindi sumagot. Dahil sa interes, nagpatuloy si Shera. "Magandang plano mo. Kung 5 taon na nakalipas, baka natangay ako sa ganitong klaseng pakana. Noon mahal ko pa si Douglas at bulag akong naniwala sa inyong dalawa. Kaya nang malaman kong niloko niyo ko, hindi ko kinayat na pagtagumpay mong balak mo. Pero ngayon wala na akong pakialam kung anong gagawin ni Douglas kasama ka. Ang natitira na lang sa pakiramdam ko para sa'yo inis at awa. Mas pinapalagay mo sarili mo kaysa sa totoo mong halaga. Kahit kailan hindi ka magiging Mrs. Bustamante. At mamamatay ka na lang nakabit. Isa pa, ayaw naman akong hiwalayan ni Douglas para sa'yo. Nakakaawa ka naman. Kabit." Pagkasabi nito, tinansya ni Shera ang oras kung kailan mawawala ng bisang pampakalma niya. Binigyan niya ng mag-asawang sampal sa Evelina sa kadahan-dahang lumabas ng pintuan. Huminto siya sa may pintuan at muling lumingon. Binibigyan si Evelina na makahulog ang tingin. "Hoy, kahit na anong tindi ng pagtanggi mo, siguradong ikaw ang kasabwat ng mga kidnapper. Huwag mong kalimutang matagal tayong naging magkapatid. Alam mong tamaan ang pinakamasakit na bahagi ng puso ko. At alam ko rin kung kailan ka nagsisinungaling." "Shera, ikaw," nataranta si Evelina. Hindi niya matiyak kung totoo pananakot lang ang mga sinabi ng kanyang kapatid sa kanya. Buti na lang naging maingat siya sa pakipag-ugnayan sa taong yun. Ngayon na nasa ilalim ng mahigpit na seguridad ang buong Manila, halos imposible nang mahanap si Crow. Hanggat walang ebidensya, panatag siya. Hindi niya kailangan seryosohin ang banta ni Shera. "Ah, oo nga pala." Tinulak ni Shera ang pinto at sinalubong ng maliwanag ng sinag ng hapon. Gumiti siya kay Evelina na parang walang nangyari. "Pupunta ako ngayon kay Tito Eros. Sa lawak ng koneksyon at kapangyarihan niya, baka hindi na magtagal, lumabas ng katotohanan. Kapag dumating ang oras na makitang biglang pamumutla ng mukha ni Evelina, bahagyang umiti si Shera. At kahit magaan ang kanyang tinig, naghahatid ito ng matinding dagundong sa kanyang banta. "Evelina, tandaan mo ito. Ano mang pagkakautang mo sa akin, ibabayad ko sa iyo ng 100 beses o 1,000 beses balang araw. Galingan mo ng pagyayabang." Nang mawala si Shera sa likod ng pinto, bumilis ang tibok ng puso ni Evelyn at bumagsak siya sa upuan na tila ng hinang buong katawan. Walang sino man ang maaring humadlang sa makapangyarihang Eros Bustamante. Nagawa niyang dayain si Douglas gamit ang kanyang panlilinlang. Ngunit hindi si Eros. Kung talagang makukumbinsi ni Shera ang lalaking iyon, na tumulong ay mawawala ng bisang maingat niyang hinabing plano. Walang makakapigil sa lalaking iyon sa pagtugis sa kanya. Kapag dumating ang oras na yun, kapag nalantad ang kanyang mga ginawa sa mundo at hinarap niyang matinding galit ng pamilya Bustamante, hindi na mahalaga kung poprotektahan siya ni Douglas o hindi. Sapagkat maaring hindi na nito yun magawa. Sa sitwasyong ito, maaring kinagat ni Evelina ang kanyang labit, tinignan ng kutsilyong nasa mesa na abot kamay lang niya. Makintab ang talim nito na parang salaming nagpapakita ng kanyang mamula-mulang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, tinignan niya na may pangungulilang mga kasangkapang nakapaligid sa kanya. Ang lahat ng ito'y binili nila ni Douglas nung panahon na kanilang pagmamahalan. Dahan-dahang dumampi ang kanyang mahabang daliri sa malamig na hawakan ng kutsilyo. Agad niyang inatras ang kamay na parang napaso, ngunit sa halip ay pinilit niyang damputin ito na may matinding pagpapasya. Sa puntong ito, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang pagsapalaran ng kanyang sariling buhay. Pagkalabas ni Shera mula sa villa ni Evelina, hindi siya sumunod sa payo ng doktor at nagturok ng karagdagang pampigil sa kanyang emosyon. Sa likod ng tahimik na sasakyan, hiniram niyang telepono ng driver at mabigat ang kanyang mga daliri habang tinype ang number na kailanman na hindi niya malilimutan. Ngunit nagatubili siyang pindutin ng tawag. Sa huling manipis na tambak ng mga dokumentong personal na iniabot sa kanya ni Lola, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Yun ang naisip niya. May kapangyarihan siya kahit na papano.
Habang nakikinig sa sunod-sunod na tunog ng ring mula sa telepono, naghalo ang emosyon sa kanyang puso. Kinakabahan niyang pinaglalaroan ng laylayan ng kanyang damit gamit ang kanyang mga daliri. At ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala nila ni Eros. Hello, kasalukuyang nasa meeting si Sir. Maari kong iparating ang inyong mensahe kung kinakailangan. Pamilyar ang tinig ni Melchor kaya't nakahinga ng maluwag si Shera. Nilinaw niya ang kanyang tuyong lalamunan bago magsalita. Melchor, ako to, si Shera. Miss Shera? Bahagyang nagulat si Melchor at kagad na tumingin patungo sa opisina ng Pangulo. Puno ng pag-aasam. Kung ito'y isang kagyat na bagay, maari kong ipasa kaagad ng tawag sa kanya. Nagmamadali ka ba? Hindi ito isang agarang usapin. Sagot niya at nag-aalangan at hirap na ayusin ang kanyang mga salita. May isang bagay akong naisingin na tulong mula sa aking tito. Maaari kayang, may oras kaya siya upang makipagkita sa akin? Matatapos ang meeting ng halos 1 oras. Sagot ni Melchor matapos tingnan ng kanyang relo. Ipapakita ang kanyang mabilis at mahusay na kakayahan. Aayusin kong schedule niya para sa'yo. Gusto mo bang dumiretso sa kumpanya? O nais mo makipagtagpo kay Sir sa ibang lugar? Sana'y ang paraan ng kanyang pagtatanong, kaya hindi maiwasang namula si Shera. Muling bumalik sa kanyang alaala ng mga panahong tila naging pabigat siya sa kanyang tito. Salamat. Sa kumpanya na lang, darating ako sa tamang oras. 12:30 ng hapon, dumating siya sa opisina ng Pangulo, gaya na napagkasunduan, hindi abala si Eros sa pagtatrabaho gaya ng dati. Sa halip nakaupo siya malapit sa mga luntiang halaman sa sulok ng opisina. Nakataas hanggang siko ang manggas ng kanyang itim na polo habang mataimtim na nagtitimpla ng sariwang tsaa. Isang makisig na lalaki ang mahirap iwasan ng tingin, lalo na kung may kasamang aura ng kaseryosohan. Ilang beses nag-alinlangan si Shera, ngunit hindi niya kayang sirain ng ganitong mapayapa at kalmadong sandali. Kaya nanatili siyang nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan niya ito ng may malalim na pag-iisip. Hindi niya matandaan kung gaano katagal mula nang huli niyang makita ito. Ang makitid na mga mata ng lalaki katulad pa rin ng dati. Isang tingin lamang mula dito ay maaaring magdulot ng ilusyon ng matinding pagmamahal. Isang tingin na hindi kailanman malilibutan sa habang buhay. Ang akala niyang pagmamahal nito sa kanya ay isa lang palang ilusyon. Hanggang sa tuluyang kumulo ang tubig sa takore, parang nun lang natauhan si Eros mula sa malalim na pag-iisip. Nang itinaas niyang kanyang mga mata, nagtamang tingin nila ni Shera, mga matang puno ng komplikadong emosyon na mahirap basahin. Bahagyang umangat ang manipis na labi ng lalaki at ang unang bagay na sinabi niya ay, Shera, kamusta ka nito mga nakaraang araw? Ang kanyang mababang tinig ay may bahagyang magnetismo at parang malamig na hangin ng Pasko na marahang dumampi sa puso ni Shera. Nakakaakit yon. Aaminin niyang na-miss niyang tinig ng lalaki. Mabilis siyang natauhan, bahagyang nainis sa sariling pagtitig sa lalaki nang hindi namamalayan. Medyo nahihiyang nilinaw niyang kanyang lalamunan bago sumagot. Mabuti naman ako. Inaalagaan ako ng mabuti ni Lola. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Kalmado at eleganteng kilos ni Eros habang hinuhugasan at tinahanda ang tsaa parang isang makinis na kumpas ng isang pintor na bumubuo ng isang obra maestra. Bakit ka nakatayo lang dyan? Halika't maupo ka. Napaka-natural at banayad ng tono nito, kaya't lalong naramdaman ni Shera na tila siya lang ang nakakapit para rin sa nakaraan. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay may kunwaring ngiti sa labi. Pinili niyang maupo sa pinakamalayo mula kay Eros bago niya diretsang sinabi ang dahilan sa kanyang pagbisita. Sa tingin ko may kaugnayan si Evelina sa mga kidnapper. Pero wala akong konkretong ebidensya. Gusto kong hilingin ng tulong mo, Tito. Siyempre hindi kita hihingan ng tulong ng walang kapalit. Habang sinasabi to, nilabas niya mula sa kanyang bagang isang kasunduan sa paglilipat ng shares katumbas ng isang kalimang bahagi ng kanyang pag-aari. Nakasulat na doon ang kanyang pangalan bilang Party A. Mabilis nang sinulyapan si Eros sa kamarahang inilapag ang dokumento sa mesa. Pinangako niya sa matandang ginang na hindi niya ibibigay lahat ng kanyang shares kay Eros. Gayunpaman dahil siya ang humihingi ng pabor, isinantabi niyang emosyon at tiniyak na sapat ang halaga ng mga to bilang kabayaran. Isang malit na pagbabalik ng utang na loob para sa kabutihang ipinakita nito sa kanya noon. Ni hindi man lang tinignan ni Eros ang kasunduan. Sa halip ay mingiting tinulak niyang isang tasang tsaa sa harapan ni Shera. Tikman mo, ani yan na may bahagyang ngiti. Ang bagong ani ng Tea Museum ngayong taon, galing ito sa isang sinaunang puno ng tsaa na mahigit 800 taon ng tanda. 3 tonelada lang nito ang naaani ngayong taon at 2 kilo lang ang nakuha ko. Hindi sigurado si Shera kung anong ibig sabihin ng kanyang tito. Pinagmasdan niyang mainit na singaw na umaahon mula sa tasa. Nag-aalangan at gusto sana niyang tumanggi. Tito, hindi ko naman alam kung paano tikman ang tamang tsaa.
Sayang lang kung ibibigay mo sa akin to. Matamis ang tsaang ito at magugustuhan mo. Isa pa inintay kitang tikman ito. Paano naman ito magiging sayang? Napipis siyang bigla. Napagtanto niyang may likas na kakayahan talaga ang kanyang tito sa pagsasalita ng matamis na salita. Kahit sa dalawang simpleng pangungusap na yon, nang lumabas sa bibig nito hindi maiwasang magkaroon ng bahagyang lambing at isang hindi maipaliwanag na pahiwatig. Pakiramdam niya may pakialam pa rin ito sa kanya. Pinipigilan na mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Kinuha niyang tasa ng tsaa tulad ng ginawa ng kanyang tito at sinubukang namnamin ito ng dahan-dahan. Marahil dahil ito ang opisina ni Eros, kahit hindi siya makalapit, dumadaloy pa rin sa paligid ng kanyang natatanging malamig at mahinging halimuyak sa kabuuan ng opisina. Amoy ng isang lalaki. Malamang sa malamang hindi ang tsaa kundi ang presensya ng lalaking nagpapakaba sa kanya. Palihim siyang napubuntong hininga. Ang samyo ng tsaa at mabango, ngunit sa kanyang dila may banayad na pait. Sa kanyang puso, hindi niya alam kung anong lasang naiwan ito. Umiinom siya ng tsaa, ngunit para bang kailangan mag-ingat at huwag malasing tulad ng sa alak. Sayang kahit na minsan na siyang naglakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan, at mas matibay ng loob niya. Pagdating kay Eros, hindi niya pa rin kayang labanan ang sariling damdamin. Dahil handa pa rin siyang pakitunguhan ng lalaki na may lambing, handa rin siya samantalahin ng pagkakataon, linangin ang sarili at makisabay ng laro dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya padadala ng buong buo, magtitira siya sa kanyang sarili.